Kanyang iginiit na peke ang medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumakalat ngayon online. PBBM nasa maayos na umanong kalagayan. St. Luke's Medical Center iginiit na hindi nila inilalabas ang medical records ng isang pasyente. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, hiniling sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang kasong isinampas sa kanya ng Ombudsman. Affidavit sa petisyon ni Ko, sinasabing sinumpaan sa Stockholm, Sweden. Kauna-unahang Philippine National Police Day ipinagdiriwang ngayong araw. Pagtutok sa presensya, disiplina at serbisyo ng mga pulis sa komunidad, mensahe ni PBBM sa hanay ng pulisya. Bilang ng lindol na tumama sa Sultan Kudarat, umabot na sa mahigit 2,200 ayon sa PHIVOLCS. At pasahero sa Iloilo Airport na nagtangkang manlaban sa mga otoridad kakasuhan ng PNP Aviation Security Group. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 29, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naglabas ng video kagabi ang Malacanang kung saan nagbigay ng update mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa video, makikita na masigla at masaya ang Pangulo na nakikipaglaro pa sa kanyang alagang aso. Ayon kay PBBM, maayos na ang kanyang kalusugan bagaman may mga iniinom pa rin siyang gamot. Nagpasalamat rin ito sa lahat ng mga nag-alala para sa kanya at nagbigay ng katiyakan na nasa maayos ng kalagayan ang kanyang kalusugan. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. And maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health. At maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Hindi na kailangang maglabas pa ng medical bulletin ukol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang posisyon ng palasyo sa gitna na rin ng paglutang ng iba't ibang espekulasyon ukol sa tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayon sa doktor ng Pangulo, hindi naman nakamamatay ang iniinda nitong sakit na diverticulitis o pamamaga ng isang bahagi ng large intestine. Hinimok ni Yusek Castro ang publiko na umasa sa impormasyon mula sa palasyo kasabay ng pagtanggi sa kumakalat na ulat na umano'y paglala ng kalagayan ng Pangulo. Batay sa konstitusyon, obligado ang Pangulo na ipaalam sa publiko ang lagay ng kanyang kalusugan. Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Mariing itinanggi ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center na inilabas nila ang resulta ng medical test ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng umano'y pag-leak o pagkalat online ng kopya na medical result ng Pangulo na may letterhead ng St. Luke's Hospital. Sa pahayag ng pagamutan, sinabi nito na fake
at falsified ang umano'y medical document ng Pangulo. Iginiit ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center ang kanilang istriktong pagpapatupad ng confidentiality sa pasyente, gayon din ang data privacy. Tanging sa mismong pasyente lamang anila o sa isang otorisadong tao o official hospital channels lamang nila inire-release ang medical results. Nilinaw din ng St. Luke's na ang anuman dokumento o medical records na nakuha sa labas ng authorized channel ay itinuturing na peke o layon lamang na makapanloko. Sa kaugnay na balita, tinawag na fake document ng Malacanang ang umano'y kopya ng medical result ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumakalat ngayon online. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi nito na hindi tunay ang nasabing dokumento at hindi rin ito ang lehitimong resulta ng medical examination ng Pangulo. Muling binigyang diin ng Malacanang na nasa maayos na kalagayan si PBBM at may buong kakayahan na gampanan ang mga trabaho at nananatiling nakatuon sa pagsisilbi sa sambayanang Pilipino. Iginiit ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na ang kawalan ng endorser sa impeachment complaint ng kampo ni Attorney Ferdy Topacio laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue. Dagdag pa nito, walang pumipigil sa kanilang kampo sa paghahain ng kanilang reklamo. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang tugon ni House Assistant Majority Leader Adyong sa mga paratang ni Attorney Topacio? Walang katotohanan ang aligasyon ni Attorney Ferdinand Topacio na hinarang yung kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Giit ng kongresista, malinaw ang problema ng kampo ni Topacio. Walang mambabatas na nag-endorse ng kanilang reklamong impeachment. At kung walang endorser, hindi maaaring umusad ang impeachment complaint dahil ito ang nakasaad sa panuntunan. Naniniwala si Representative Adyong, walang pumipigil sa reklamong impeachment nila laban kay PBBM. Kung gusto rin nilang umusad yung impeachment complaint, dapat may House member na mag-endorse nito. Matatandaang noong nakalipas na Huwebes, tumanggi ang kampo ni Topacio na isa publiko kung sino ba yung endorser nilang kongresista. At hindi na rin sila bumalik noong Lunes para tangkain ulit na ihain yung kanilang reklamong impeachment. Sa Lunes, February 2, magpupulong na yung House Justice Committee kaugnay ng verified impeachment complaints laban kay PBBM na inendorso ni na House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at Makabayan lawmakers. Dahil initiated na yung impeachment proceedings, wala nang pwedeng maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa pag-iral ng one-year bar rule. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging desisyon ng kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na mag-inhibit sa lahat ng proceedings laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, tama lamang ang ginawa ng presidential son dahil malinaw umano ang posibleng pagkiling nito sa kanya bilang anak. Mahalagaan niya na mapanatili ang pagiging pata sa proseso ng impeachment. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Humihiling ngayon sa Korte Suprema si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na ipawalang bisa ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na siya ay kasuhan kaugnay sa kontrobersya sa maanomalyang flood control projects. Sa nasabing petisyon na isinumite ng kampo ni Ko, makikita na nanumpa ang dating mambabata sa isang dokumento sa Stockholm, Sweden.
Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Dante Amento live. Dante, ibig bang sabihin ito ay tukoy na ang kinaroroonan ngayon ni Zaldico? Magandang tanghali, Ella. Kung pagbabatayan lamang natin yung dokumento na naka-attach doon sa petisyon na inihain ni dating Congressman Zaldico, diyan inihain niya sa Korte Suprema, makikita natin doon na siya ay nasa Sweden nitong buwan, earlier this month ng buwan ng Enero. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Makikita na nasa Stockholm, Sweden, Ko nitong buwan ng Enero. Sa kanyang petisyon, hinihiling Ko sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Office of the Ombudsman noong November 14, 2025. Pinakakasuhan ng Ombudsman Ko at iba pang mga individual ng paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds through falsification of public document. Kaugnay ito ng 289 million pesos na flood control projects sa Nawan Oriental, Mindoro. Ayon sa kampo Ko, nalabag ang karapatan ng dating mambabatas na siya ay maimpormahan. Ang pagdinig umano sa reklamo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay closed door. Umabuso din umano sa diskresyon o pagpapasya ang ombudsman dahil walang anumang utos na maghain ito ng kanyang kontra sa laysay. Hindi rin umano binigyan ng kopya Ko ng case records sa preliminary investigation. Minadali din umano ng ombudsman ang ginawang investigasyon. Binigyan ng diin ang kampo Ko walang sapat na batayan para kasuhan ang dating kongresista. Kasama sa hiling nito na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang ombudsman na ipatupad ang resolusyon nito na siya ay makasuhan. Ela, kabilang nga dito sa hiling Ko bukod sa mag-issue ng Temporary Restraining Order ay tuluyan ng ipawalang bisa at baliktarin yung desisyon ng Office of the Ombudsman noong nakaraang November 14 na siya ay kasuhan kaugnay dito sa kasong graft at ng malversation of public funds through falsification of public document. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tinawag ng Ombudsman na dilatory tactics lamang ang petisyong inihain sa Korte Suprema ni resigned Congressman Zaldico. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalitaan ng Office of the Ombudsman na si Assistant Ombudsman Mico Clabano na layon lamang nito na guluhin at antalain ang kanilang malalimang investigasyon sa mga iligal na gawain at katiwaliang kinasasangkutan ng nagbitiw na kongresista. Mananatilian niya silang nakafocus sa ginagawang pagsisiyasat. Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, hinihiling ni Zaldico na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang pag-usad ng kaso sa Sandigan Bayan at tuluyang ipawalang bisa ang graft at malversation charges na inihain ng Ombudsman. Dalawang opisyal ng barangay sa Nawan Oriental, Mindoro ang humarap sa nagpapatuloy na bail hearing ng Sandigan Bayan. Inilahad nila sa korte ang kanilang mga nasaksihan sa mismong proyekto na bahagi ng flood control corruption scandal. Mula sa Sandigan Bayan, ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang mga impormasyong inilahad ng dalawang barangay official hinggil sa kanilang nalalaman sa anomalya sa flood control project sa kanilang lugar? Ella, ayon sa mga ito, batay sa kanilang kalkulasyon, kalahati lamang ng sukat ng sheet piles ang ibinabaon dito sa road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kabila ng 6 meters talaga ang mismong sukat ng mga ito. Sumalang sa witness stand ang isang construction officer at kapitan ng Barangay Tagumpay, Nauhan Oriental, Mindoro sa bail hearing ng 9 na DPWH officials ng Mimaropa na humaharap ngayon sa kasong malversation.
Ayon sa kapitan ng barangay, 3 beses sa isang linggo siya bumibisita sa site upang saksihan ang konstruksyon ng road dike project na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos upang magpasalamat na mayroong ganoong proyekto na ginagawa sa kanilang lugar. Ngunit napansin-anya niya na hindi nasusunod ang mga ibinabaong sheet pile sa proyekto, kaya para sa kanila, isa ito sa dahilan ng pagbaha sa kanilang lugar noong December 2024. Karamihan sa kampo ng mga akusado hindi na nagtanong sa 2 testigo. Ang mga maestrado naman kinuwestiyon ng kapitan kung paano nito nalamang mali ang sukat ng sheet piles na ibinabaon, gayong hindi ito engineer at walang kinalaman sa kontrata sa pagitan ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation na pagmamay-ari ni ex-Congressman Zaldico. Ayon sa kapitan ng barangay, batay ang kanilang mga paglalarawan sa kanilang sariling kalkulasyon, mga nakita tuwing sumisilip sa construction site at sariling karanasan bilang mga nakatira sa mismong lugar. Ella, nagsimula itong bail petition hearing noong January 8, 2026. Mayroon lamang 20 days ang korte upang maresolba at makapagdesisyon kung papayagan ang mga akusado na makapagpiyansa sa kanilang kaso. Sa susunod na linggo, inaasahan naman na sasalang sa witness stand ang Governor ng Oriental Mindoro at maging mga kinatawan ng Commission on Audit. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Babaliwalain ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ang gagawing pagpapatawag sa kanya ng House Ethics and Privileges Committee. Tatalakayin na ng House panel sa susunod na linggo ang mga alegasyon laban sa suspendidong kongresista. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. Sa pinakahuling post sa social media page ng suspendidong mambabatas na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, babaliwalain umano nito ang gagawing pagpapatawag sa kanya ng House Ethics and Privileges Committee. Patatalsikin na rin umano siya sa Kamara, ngunit wala na anyang ginawa ang Kongreso ng Pilipinas kundi wasakin ang buhay ng mga Pilipino. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni House Ethics and Privileges Committee Chairperson at 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos na sa susunod na linggo, isasagawa ang pagdinig sa mga pinakahuling alegasyon laban kay Barzaga. Meron po tayong House members na tumayo on personal and collective privilege. At kahapon po, nagkaroon po ng motion na inadopt ng plenaryo kung saan rine-require po ang Committee on Ethics na italakay ang privileged speech ni Representative Roland Valeriano, interpolated by Congressman Dino Tanwatco, talakayan namin sa aming next regular hearing. So kami po, meron naman kaming scheduled hearing next week, and along with that motion, inadopt rin po natin na inadopt rin ng plenary na rine-require mag-attend po ng ating respondent na si Representative Barzaga. Kasunod ito ng panawagan sa plenaryo ng Kamara ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, miyembro ng National Unity Party o NUP, na muling patawan ng suspensyon si Barzaga. Nagsimula ito sa matinding aligasyon ni Barzaga na pagtanggap umano ng suhol ng mga miyembro ng NUP mula sa isang business tycoon, gayon din ng mga pahayag ng bagitong kongresista laban sa yumaong si Congressman Romeo Acop. Nagsampa na ng 3 cyber libel complaints laban kay Barzaga, sina Valeriano, House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno at negosyanteng si Enrique Razon dahil sa bribery allegations. Ayon kay Barzaga, ilalahad ng kanyang legal defense ang ebidensya ng kanyang mga aligasyon sa korte at hindi na rin siya NUP member kaya hindi na rin siya saklaw ng mga pamantayang pinaniniwalaan nila. Depende naman sa aksyon ng House members kung mapapalawig pa ang suspensyon o kaya ay papatawan ng expulsion si Barzaga. Any congressman can be expelled, any congressman can be suspended, any congressman could face reprimand or censure. Depende na lang po sa strength ng complaint, depende sa evidence, depende sa course ng hearings, and of course, depende sa depensa ng respondent. So lahat ng congressman posibleng makapag-face ng sanction. On the side po on the Committee on Ethics, recommendatory lamang po kami. Ultimately, it is the plenary that has the disciplinary power.
December 1, 2025, nang suspindihin si Barsaga sa loob ng 60 araw nang walang sahod at allowances matapos ang rekomendasyon ng House Ethics Committee dahil sa umunay unethical behavior nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi papalitan ang defense team o legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umaharap sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, natanong niya ang dating Pangulo sa kanyang pagbisita kahapon kung satisfied ba ang dating Pangulo o dapat palitan ang legal team. Hindi umano papalitan ang legal team pero may mga bilin ang dating Pangulo na hindi na idinetalye ni VP Sara. Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. Nilinaw ni Senator Juan Miguel Zubiri na walang ethics complaint sa Senado sina Senators Bato de la Rosa at Joel Villanueva. Samantala, kinumpirma naman ni Senator JB Ejercito na nasisimula na ang mga pagpupulong ng Senate Ethics Committee and Privileges sa susunod na linggo. Tiniyak din ito ang pag-inhibit sa Ethics Committee kapag tatalakhay na ang reklamo laban sa kanya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. I'd just like to make an apology. I'd just like to apologize to my two colleagues, Senator Bato de la Rosa and Senator Joel Villanueva. Binawi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pahayag dito sa plenaryo ng Senado kaugnay ito ng pagpapalit ng 2 miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges na nakumpleto lang ang komposisyon noong Lunes. Partikular ito sa pahayag ni Senador Migs na pinalitan ng 2 senador dahil sa conflict of interest bunsod-anya ng ethics complaint sa kanila. Sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw, inamin ni Zubiri ang kanyang pagkakamali at nilinaw ang naturang issue. I had misspoke and I said that it's possible because of a conflict of interest that they might have cases. I want to put on record the two gentlemen have no cases in the Ethics Committee whatsoever and I apologize and I'm sorry, Mr. President. Paliwanag naman ni Senador JV Ejercito, chairperson ng komite, ang pagpapalit ng mga miyembro mula sa panig ng Senate Minority Bloc ay desisyon ng minorya. Naihalal na vice chairperson ng komite si Senador Francis Pangilinan habang ang iba pang mga miyembro nito ay sina Senators Risa Ontiveros, Erwin Tulfo at Christopher Lawrence Bongo. Ayon kay Senador JV, maaaring pag-usapan na ng committee members kung ano ang kasong uunahin nilang talakayin. We'll try next week. Organizational meeting ng We're still reviewing yung mga rules. Drafting para kung pa-approve yung sa previous Congress kung ano pwede natin adopt. Ayon pa kay Senador JV Ejercito, pagdedesisyonan pa rin nila kung anong ethics complaint ang kanilang sisiyasatin. Ito'y upang tiyakin na may grounds o basihan ang mga reklamong naihain sa komite. Everybody will decide on siguro i-vet muna kung ano yung merong grounds on which will prosper, no? Kasi kaya nga ayaw na natin i-announce yung mga names of those who have ethics complaint kasi baka mamaya iba wala namang grounds, no? So tignan muna natin. Unfair naman to destroy their name na masira yung pangalan nila na wala na palang grounds. Para naman sa ethics complaint laban sa mismong committee chair, inihayag ni Ejercito na bibitiw siya sa pagtatalakay ng naturang reklamo. Of course, definitely. Kaya nga may vice chair na tayo, si Senator Kiko Pangilinan. So 3-3 ang nung majority, 3 minority para equal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang negosyanteng si Atong Ang bilang tinaguriang sabong boss. Noong July 2025, sinabi ng NAPOLCOM na mayroong sabong boss na umano'y nakikialam sa investigasyon sa 12 mga pulis. Ngayon, kinumpirma ng NAPOLCOM na ito ay si Atong Ang na umano'y nang hihimasok sa investigasyon sa pamamagitan ng isang kakilala
na malapit kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Binigyan din ng komisyon na hindi sila nagpapaapekto sa kayamanan o sa impluensya. Ipinagdiriwang ngayong araw ang kauna-unahang Philippine National Police Day. Hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang at sa halip ay inirepresent na lamang ni Executive Secretary Ralph Recto. Mula sa Kamkrame ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung mensahe ng Pangulo sa mga tauhan ng pambansang pulisya? Aga, hindi nga nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay dahil pinayuhan ang Pangulo ng kanyang doktor na magpahinga ng 1 linggo. Pero nasa maayos anyang kalagayan ng Pangulo sa ngayon. Kinumpirma rin ito na pumayat ang Pangulo. Yes, maayos naman ang Presidente. Palagay ko, napanood naman ninyo yung video. At maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan pirmahan, marami rin kailangan basahin. Sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. It looks like, at palagay ko naman, kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3, 4, 5 araw, ay talaga papayat ka. Inaasahang makakabalik na sa normal na trabaho ang Pangulo sa susunod na linggo. Bagaman hindi nakadalo, nagpaabot pa rin ng mensahe sa pulisya si PBBM sa pamamagitan ng isang video. Hinikayat ng Pangulo ang mga miyembro ng Philippine National Police na magpakita ng disiplina, wastong asal at tapat na paglilingkod sa komunidad upang mapanatili ang tiwala ng sambayanan. Ayon sa Pangulo, mas nagiging hamon ang tungkulin ng pulis habang patuloy na inaasahan ng publiko ang mabilis, epektibo at makataong serbisyo. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga pulis, unit at stakeholder na nagpakita ng husay at naghatid ng konkretong resulta ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Hinimok din ng Pangulo ang bawat miyembro ng PNP na patuloy na maglingkod ng may disiplina at integridad bilang pundasyon ng kaayusan at tiwala ng mamamayan. As we build a bagong Pilipinas, peace and order remain fundamental for growth and public confidence. I ask every member of the PNP to focus on what matters most: visible presence, disciplined conduct, and service that communities can trust. Bilang pagdiriwang sa kauna-unahang Philippine National Police Day, binigyan pugay at pagkilala ng PNP ang lahat ng bumubuo ng police organization na walang sawang nagsiservisyo para sa sambayanang Pilipino. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Walang ipatutupad na malawakang reshuffle sa hanay ng senior officials ng pulisya kasunod ng pagkakapromote bilang 4-star general sa bagong hepe ng Philippine National Police. Sa pahayag na inilabas ng PNP ngayong umaga, sinabi nito na walang hudyat na ibinigay si Police General Jose Melencio Nartates Jr. hinggil sa malawakang balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng pulisya. Ayon kay General Nartates, mananatili ang stability sa organisasyon bagaman ang balasahan sa kanilang hanay ay normal na parte ng police service. Binigyan din ito na ang reshuffle ay hindi gagawin ng biglaan dahil ito ay dadaan sa maayos at tamang pagpaplano depende sa pangangailangan ng organisasyon. Sumailalim ngayong araw sa roadworthiness inspection ang ilang public utility vehicle sa lungsod ng Maynila. Layo ng naturang inspeksyon na maasiguro na nasa maayos na kondisyon ang mga pampasaherong sasakyan bago ito bumiyahe at bago sila isyuhan ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-anong test yung pinagdaanan ng mga PUB at may mga hindi ba pumasa dito sa naturang inspeksyon?
Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay katatapos lamang na sumailalim sa roadworthiness test itong dalawang pampasaherong jeep at wala namang bumagsak mula sa mga ito. Mula sa ilaw, gulong, preno, usok at maging ang kalagayan ng isang pampasaherong sasakyan, ito ang kabilang sa mga tinitingnan sa isinagawang roadworthiness inspection na isinagawa sa isang private motor vehicle inspection center sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, nasa 52 ang iniinspeksyon sa isang sasakyan. At kapag lumabas naman ang resulta nito ay siya ring magiging batayan ng LTFRB para sa confirmation, para naman sa mga may dati ng may prangkisa. At ito rin ang batayan nila bago sila mag-issue ng prangkisa. Aga, ito rin ang magiging pamantayan ng Land Transportation Office para naman sa pagpaparehistro ng isang sasakyan. At sinabi rin ng LTFRB Chairman na inaayos na rin nila ang mga guidelines para naman sa pagsasailalim sa roadworthiness inspection ng mga pampasaherong bus. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Inatasan ni Senador Raffy Tulfo ang Bureau of Immigration na ipagbigay alam ang refund process kaugnay ng passenger offloading. Nagbabala din ang senador sa immigration kapag muli itong makakarinig ng passenger offloading kahit may visa naman mula sa pupuntahang bansa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sinita sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ang passenger offloading ng Bureau of Immigration. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, chairman ng komite, maraming reklamo ang natatanggap niya sa mga pasaherong hindi pinapasakay ng eroplano papunta sa ibang bansa. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng sapat na dokumento, round-trip ticket ng flight at may pera o sapat na kakayahan para makalabas at makauwi ng bansa. Paliwanag ni Senador Raffy na uunawaan nito ang mga pag-iingat na ginagawa ng ahensya para sa mga Pilipinong lumalabas ng bansa. Ngunit dapat anya ay may malinaw na polisiya kaugnay nito. Kabilang na ang pagre-refund o pagbabalik sa pasahero ng mga perang pinambili ng flight ticket. This is what I want you to do, immigration, please. Dapat meron kayong visible somewhere dun sa immigration area na nakalagay doon, if you're offloaded by the immigration and then the reason, and then you are entitled to a refund, a ticket refund, and then kung saan sila pupunta, saan sila kukontak, saan sila magpadala ng email, things like that. Wala kayong ganun dapat meron. Nangako naman ng DI na tatahaki nila ang direksyon na magkaroon ng polisiya kaugnay ng passenger offloading. Sinagot rin ni Immigration Legal Division Attorney Pio Todoc Rodulfo III ang utos ng senador na magkaroon ng visuals para sa proseso ng refund sa mga offloaded passenger. We appreciate very well the observation made by the Honorable Senator. And on my part, I'll bring it to the attention to the proper Bureau of Immigration officials so that they can favorably respond as instructed to. Isiniwalat rin na nakatatandang Senador Tulfo ang mga reklamo kaugnay ng mga individual na nabibigyan ng visa mula sa embassy ngunit offloaded pa rin. So I don't want to hear anymore na yung nabigyan ng visa kung ano man yung lugar, mga bansa na may mga visa, di ba? Nabigyan ng visa na i-offload nyo pa rin. If that happens, I'll raise hell. Promise. Mark my words, sir. Okay, sir? Yes, Your Honor. Thank you, sir. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit sa 8 kilo ng cocaine mula sa isang pasahero na dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong January 22. Tinatayang nagkakahalaga ang nasabing cocaine ng mahigit sa 43.4 million pesos. Ayon sa BOC, kaduda-duda ang bagahe ng nasabing pasahero at nadiskubre ang kontrabando ng idaan ito sa X-ray screening. Agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang bagahe at dito na natuklasan na naglalaman pala ito ng cocaine. Sa ngayon ay nahaharap ang pasahero sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act.
Tiniyak ng pamahalaan na patuloy na tutulungan ang nabiktima ng lumubog na barkong MV Devon Bay, lalo na ang pamilya ng mga nasawing tripulante. Kaugnay nito, patuloy na hinahanap ang 4 pang seafarers ng naturang barko. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nakakuha ng ayuda mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers ang pamilya ng mga tripulante mula sa lumubog na MV Devon Bay sa Scarborough Shoal nitong nakaraang linggo. Ang OWA po ay nagbigay na po ng financial assistance sa mga OFWs at lalo na po doon sa pamilya ng hindi po pinalad. At ang DMW ay gayon din po, magbibigay din po sila ng lahat ng karampatang assistance at lalo na po ang kanilang mga manning agency ay meron po ding inilaan na tulong sa kanila. Ayon sa OWA, bukod sa financial assistance, tinutulungan din ng mga ito sa repatriation at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga manning agency. Minamadali na rin ang mga proseso upang matulungan ang mga ito na makauwi sa kanilang mga probinsya. Sa ulat ng OWA kahapon ng umaga, 15 tripulante ang matagumpay na nasagip at nagtamo lamang ng minor injuries. 2 ang kumpirmadong nasawi, habang 4 pa ang nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Meron pa hong 4 na sa kasalukuyan ay hinahanap pa rin po na mga seafarers na dulan po ng MV Devon Bay. Sa kabuuan, 21 mga Filipino seafarer ang sakay ng lumubog na barko. Paalala ng tanggapan sa pamilya ng mga ito, walang bayad ang mga assistance na ibinibigay ng pamahalaan. Kaya naman maging matalino sa mga nag-aalok ng tulong, lalo na at laganap ang mga nananamantala sa mga ganitong panahon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tulungan ang mga Filipino nurses na maaapektuhan ng malawakang hospital strike sa New York City. Ayon kay OWA Deputy Administrator Rosan Bahia Katapang, handa silang tulungan ang mga ito kung mawawalan ng mga hanap buhay kasunod ng protesta. Kabilang sa mga kayang ibigay ng OWA ang legal na tulong at pinansyal na sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na nasa kamay na ngayon ng Kongreso ang pagtatakda ng bagong petsa para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ipinagpaliban ng COMELEC ang pagdaraos ng halalan sa BARM na nakatakda sana sa March 30. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi natuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa March 30 ngayong taon. Inanunsyo kahapon ng Commission on Elections o COMELEC na ipinagpaliban na nila ang halalan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapos na sa panahon at lalabag na sila sa batas kapag itutuloy. Nasadyang legally and operationally, hindi na po kayang maisagawa ang eleksyon sa March 30. Una, legally sapagkat hindi na po ito magko-comply o masusunod yung instruksyon ng ating katastasang hukuman na pwedeng magsagawa ang COMELEC ng tinatawag na Bangsamoro Parliamentary Election kung hindi ito nasa loob ng 120 araw bago ang eleksyon. Kaugnay nito, ipaalam ng COMELEC sa Kongreso ang pagpapaliban ng halalan. Kakailanganin din ang pagpapasa ng isang bagong batas na magtatakda ng panibagong petsa ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Magpapaliwanag din ang COMELEC sa Korte Suprema kung bakit hindi na nila kayang sundin ang March 30 na schedule. Doon po sa mga kababayan natin sa Bangsamoro ay ito po ay pagpapaliwanag lamang na talagang gustong-gustuhin man ng COMELEC na magkahalalan, subalit legally and operationally hindi na po namin kaya ang ganito kaiksi. Samantala, target pa rin ng COMELEC na bago matapos ang taong ito ay maisasagawa ang parliamentary elections. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipagbabawal ng Commission on Elections o COMELEC ang pamamahagi ng ayuda sa 2nd District ng Rizal bago isagawa ang special election para sa hahalili sa iniwang pwesto ni dating Congressman Romeo Acop. Ayon sa COMELEC, sisimulan ito sa March 4 hanggang sa March 14 o sa araw ng special election. Kabilang sa mga ipagbabawal ang pamamahagi ng tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. Gayon din ang pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situation o AICS at ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Wala pang naitatala o nadidiskubreng bagong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas sa kabila ng tumitinding pangamba ng publiko bunsod ng outbreak sa India. Ngunit pagtitiyak ng Department of Health, handa ang Pilipinas sa naturang virus at iba pang nakahahawang sakit. Ayon kay DOH spokesperson na si Secretary Albert Domingo, mahigpit din itong minomonitor ng kanilang Epidemiology Bureau matapos ang huling naitalang outbreak sa Sultan Kudarat noong 2014. Ang Nipah virus ay hindi pangkaraniwang sakit na nagmumula sa hayop o isang klase ng zoonotic disease. Karaniwang nagmumula ito sa paniki, ngunit maaari ring maipasa sa ibang hayop tulad ng baboy at kabayo. Makakaiwas po tayo sa Nipah virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paniki o iba pang hayop na may sakit. Pinakamainam na kumain ng karne na aprobado ng ating National Meat Inspection Service o NMIS at palaging lutuin ng maigi ang pagkain. Walang rekomendasyon para sa travel restrictions sa kabila ng natuklasang mga kaso ng Nipah virus sa ibang bansa, ayon sa Department of Health. Ipinaliwanag ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na inirekomenda ng Bureau of Quarantine na sa halip na magpatupad ng travel restrictions ay paigtingin na lang ang awareness o kamalayan sa publiko ukol sa Nipah virus. Ayon sa DOH, nagpapakalat sila ng impormasyon sa lahat ng point of entry sa bansa. Tuloy-tuloy din aniya ang mahigpit na screening sa mga border ng bansa. Hindi pa rin natitigil at patuloy ang pagtama ng lindol sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Base sa latest report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, as of 7 a.m. ngayong January 29, sumampa na sa 2,264 ang naitalang lindol sa mga baybayin sa Sultan Kudarat na nagsimula pa noong January 19. Mula sa mahigit 2,000 lindol na tumama sa lugar, 84 sa mga ito ang naramdaman. Naitala sa magnitude 1.3 hanggang magnitude 5.9 ang lakas ng lindol na yumanig doon. Ayon sa PHIVOLCS, ang nararanasang sunod-sunod na pagyanig doon o earthquake swarm ay dulot umano ng paggalaw ng Cotabato Trench. Sa ngayon ay patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa Sultan Kudarat na maging alerto at gawin ang ibayong pag-iingat sa banta ng lindol. Muling nagbuga ng mainit na usok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kagabi batay sa footage ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naobserbahan ang superheated plume na lumabas sa bunganga ng bulkan bandang 6:41 p.m. at 7:03 p.m. kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, kadalasang naitatala ang pagbuga ng sobrang init na gaas ng Bulkang Kanlaon tuwing gabi. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 3 pagyanig ng Mount Kanlaon, pagbuga ng abo na umabot sa 400 meters na taas at pagsingaw ng nasa 1,488 na tonelada ng asupre. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Field Office 9 sa mga survivor ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan.
Ito ay sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ang bawat nakaligtas sa trahedya ay nakatanggap ng 5,000 medical assistance, habang 10,000 pesos na burial assistance naman ang ipinagkaloob sa 4 na pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng technical divers ng Philippine Coast Guard para mahanap ang iba pang nawawalang sakay na lumubog na ro-ro vessel. Maharap sa kasong kriminal ang isang pasahero sa Iloilo Airport na tumangging isuko ang dalang kutsilyo at nagtangkang manlaban sa mga pulis. Ayon sa PNP Aviation Security Group, mahigpit nilang ipinapatupad ang safety at security measures sa mga paliparan sa bansa. Mula sa Iloilo, alamin natin ang detalye kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano na yung kalagayan ng suspect ngayon? Aga kasalukuyang nagpapagaling sa Western Visayas Medical Center ang biktima matapos itong magtamo ng sugat sa dibdib ng barili ng pulis. Maharap sa kasong kriminal ang 54 anyos na pasaherong si Roland Lanyohan na taga Camiguin matapos itong tumangging sumunod sa ipinapatupad na security measures sa Iloilo International Airport. Bandang alas 5 ng hapon kahapon, nakita sa x-ray machine na may lamang ipinagbabawal na item ang bag ni Lanyohan, kaya kailangan itong isailalim sa secondary screening. Batay kasi sa security protocol ng Office for Transportation Security o OTS, dapat magsagawa ng manual inspection sa mga bagahe na pinaghihinalaang may mga ipinagbabawal na item. Pero sa halip na pakipagtulungan sa mga screening officer, tumakas ito sa screening area, bit-bit ang kanyang bag papunta sa pre-departure area. Habang papalayo, bumunot umano ng patalim ang pasahero, kaya agad na rumesponde ang mga pulis sa paliparan. Sa gitna ng negosasyon ay binaril ang sospek matapos nagtangkang sugatan ng mga pulis. Sa inilabas na pahayag ng PNP Aviation Security Group, maigpit ang ipinapatupad nilang safety at security measures sa lahat ng paliparan sa bansa. Noong October 2025, tinanggal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Iloilo ang initial screening sa Iloilo International Airport upang mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. Kailangan na lamang magpakita ng balidong ID at ticket sa entrance ng paliparan. Ang mga pasaherong walang check-in baggage ay maaari ng diretso na sa ikatlong palapag upang dumaan sa x-ray bag scanner bago makapasok sa pre-departure area. Habang wala pang desisyon ng CAAP at DOTR kung muling ibabalik ang initial screening sa ground floor ng paliparan, nagdagdagda ng tauhan ng PNP Aviation Security Group at mga intelligence units sa airport para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. 5 hanggang 6 na buwan na lamang at matatapos na ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng Metro Cebu Expressway sa Naga City, Cebu. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang tulay bago dumating ang tag-ulan. Ayon kay Dizon, 8 taon na nakatenga ang nasabing expressway na nasimula noon pang 2018. Kaugnay nito, ipinag-utos ng kalihim ang dagdag na kagamitan at tauhan para matiyak na maaabot ng ahensya ang itinakdang deadline. No, ang directive ni PBBM is itong mga project na matagal nang hindi natatapos, kailangan tapusin na natin. No? And itong MCE dito sa Cebu is one example of that repeated problem sa DPWH. No? Sabi nyo nga, this started 2018? Yes. Oh. And it's only, how long is this segment? 4.55 Oh, kilometers. it's only 4 kilometers. Diba? Ang iksi-iksi nito. No? And yet, 8 years hindi pa tapos. 19 na senior high school students ng Felipe Tuzon Agricultural School sa Camalaniugan, Cagayan ang formal na nagtapos ng kanilang work immersion sa Cagayan Farm School and Agri-Tourism Center sa Amulong, Cagayan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live.
Grace, ano yung mga ginawa ng mga estudyante sa kanilang work immersion at ano yung layunin ng programa? Yes, Aga, sa loob nga ng kanilang work immersion, aktibong kasama ang mga estudyante sa iba't ibang gawain sa loob ng farm school. Kabilang dito ang pagtatanim at pag-aalaga ng pananim, pag-aasikaso ng hayop at pagkilala sa mga basic na proseso ng agritourism tulad ng farm tours at simple na paghahanda ng mga produkto. Layunin ng programa na bigyan sila ng aktwal o hands-on na karanasan para mas maunawaan nila ang agrikultura bilang posibleng hanap buhay at propesyon. Malaking tulong din ito para mahasa ang kanilang disiplina, responsibilidad at kumpiyansa sa sarili bago sila magtapos sa senior high school. Natapos na ng 19 na estudyante ng Felipe Tozon Agricultural School ang kanilang 240 oras na work immersion sa Cagayan Farm School and Agri-Tourism Center sa Barangay Anquiray, Amolong, Cagayan. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist ng Cagayan, isinagawa ang work immersion mula December 10, 2025 hanggang January 26, 2026. Sa loob ng mahigit isang buwan, natuto ang mga mag-aaral sa iba't ibang gawain tulad ng vegetable at mushroom production, hydroponics at aquaponics farming system at organic agriculture. Pansamantala ring nanirahan ang mga estudyante sa School Farmers Dormitory ng farm school para mas makapag-focus sa kanilang mga gawain. Ang pagtatapos ng programa, tumanggap ang mga estudyante ng Certificate of Completion at Assorted Vegetable Seeds habang binigyan naman ng Certificate of Recognition ang Office of the Provincial Agriculturist. Patuloy naman ang pagsuporta ng Cagayan Farm School sa mga work immersion program ng mga senior high school sa lalawigan upang maipakita sa mga kabataan ang kahalagahan ng makabagong pagsasaka. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tataas ng US ang taripa na ipinapataw nito sa mga produktong mula sa South Korea ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang anunsyo, sinabi ni Trump na mula 15% ay itataas nila ito sa 25%. Ito ay dahil hindi anya sumunod ang South Korea sa nauna nilang trade deal. Kabilang sa mga South Korean goods na tataasan ng taripa ay automotive, lumber at pharmaceuticals. Iniimbestigahan na ng Health Ministry ng France ang pagkasawi ng 2 sanggol matapos uminom ng kontaminadong gatas na kasama sa recall order ng kumpanyang Nestle. Tinitiyak naman ng pamahalaan na ang lahat ng gatas na kabilang sa recall order ay nabawi na sa merkado. Unang linggo ng Enero nang mag-anunsyo ng recall ang Nestle ng ilang batch ng contaminated infant milk na ibinibenta sa ilang bansa sa Europa. Ang mga nasawing sanggol ay isang 2-week-old baby mula sa Bordeaux, Southwest France, habang ang isa naman ay mula sa western city ng Orgy. Sa ngayon, wala pang konkretong detalye ang mga otoridad kung ang pagkasawi ng 2 bata ay dahil nga sa kontaminadong gatas. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, versikulo 14, na nagsasabi, "Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay isa sa inyo, gaya ng inyong sinasabi." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.